Magandang tanghali guys. Welcome back to YouTube channel namin ni Papa Beach. Ayan for today's video. Medyo makulimlim yung panahon at saka medyo umaambon na. So ayan, iigib tayo ng maliit na balde kasi maghuhugas po tayo doon kila Mama Pix dahil katatapos lang po namin kumain. Tapos i-check ko dito yung dalawa kong alaga kung natutulog na. Pinaliguan ko na at saka pinakain muna. Tapos hindi ko na pinalabas. I-check natin kung ano yung pinaggagawa ng dalawang ito. Kasi matigas talaga yung mga ulo. Ano na? Mga turog na? Sige. Nagtutulog-tulugan lang. Nagtutulog-tulugan lang ha. Pag may nakita ako sa labas. Ano na lot ito di nga siot din. Saki. Nasiring ako nga katurog. Sige na ha. Ayun na pag ino lang nga didayang. Matulad dito balik na nga dito kay tapos ka namang katurog. Ini kay waray. Kapakaturog ka mo, nagbabahay-bahayan pa. Sige na. Sige na, babalbagong ko ikaw. Tadong dida. Mabalik ako ha, mabalik. Mabalik ako. At ayan, babalikan natin. Kasi binabantayan lang din nila po ako, binabantayan. Sa totoo lang po, yung mga bata, nasasaway naman. Kasi hindi po yan nasanay na matulog ng ganitong oras tanghali. Dahil hindi po sanay talaga, hindi naman pinapatulog ng nanay. Pag yung nanay ang dyan, pinapabayaan lang po yan nag-iikot hanggang doon sa may gilid ng kalsada. Doon lalabas sa kit namin, tapos dito naman dadaan. Tapos yung anuhan nila talaga, dito maghuhukay ng buhangin. Tapos hindi pa pinaliliguan. Yun nga kanina, akala ko naman na hindi umalis yung nanay. Kasi hindi naman nagsabi na Mama Dax, anuhan lang muna at tingin-tingin dahil ganito, ganun. Tsaka syempre ako puyat dahil nagpupunta po kami sa Salamay. Umuwi kami kagabi mga alas 12 na. Sabay-sabay po kami ng kapatid ko dito, kami nila Rosan. Tapos sa alas 5 bumabangon tayo dahil pinagsasaing ko sila Isra at Patpat. Tapos ginigising dahil si Mama Pix umuwi na dito mga alas 6 na banda. Kasi sabi niya sabay-sabay sila kagabi napuyat, mga alas 2 na daw siya sila nakatulog. So ayun na, bumabangon tayo. Alas 5 pa lang ng umaga, hindi malinis na dahil yun talaga yung una kong tinatarget, yung magwalis ng magwalis. Ngayon, bago pa lang tayong nagwalis. Pangalawang walis po guys. Kaya ayan, medyo malinis. Tapos walang hangin. Walang nahuhulog na dahon at saka bulaklak ng akasya. Tapos itong adgaw yung tawag sa amin. Iwan ko kung sino pong nakakakilala nito. Nitong kahoy, ayan, herbal po din yan. Hinahalo po yan sa bagong panganak. Pag naliligo na, pinapakuluan po yan. Mabango yan sa tubig. Pag pinapakuluan tapos pinaliligo sa bagong panganak. Yun nga, sabi ko, yung mga bata, nasasaway naman. Kung talagang tritriningin ng nanay.
Hindi naman po yan obligasyon ni Japon na siya po yung kasi maaga pa si Japon na umalis pag may trabaho. Si Charlene, kung mayroon naman po siyang trabaho, kasi ano lang po siya, sinasabing full time, tinatawagan lang po siya. Sabihin natin alas 9 yung pasok, tapos alas 2 yung labas. Hindi naman ibig sabihin ngayon medyo ako yung nakakapag-asikaso dahil nandito ako. Tapos si Rosan, kung nandyan si Rosan naman po yung nagtitingin-tingin. Dahil si Piang, pag makapasok na, si Rosan is nandyan. Yung mga bata talaga, meron lang po silang kinatatakutan. Kung patatakutin mo, tulad sa akin, isang salita ko lang, sumusunod naman. Sabi ko sa kanila, tulad ngayon, gumising pa ako, tapos pag umalis na sila Isra at saka si Patpat, bumabalik po ako sa paghiga. Siyempre, kulang tayo sa tulog. Pagkatapos na maghugas, ganon, tapos si Mama Pix naman, siya po nag-aasikaso sa magplaplansya ng uniform. Kung plaplansyahin, kanina nagsibilyan lang naman si Patpat, so wala siyang si Isra, wala siyang plinansya. Pero ngayon, katatapos lang po niyang maglaba is nandun na sa taas. Kami na lang po yung kumain dahil katatapos lang niya, tapos puyat umakyat po siya sa taas at natutulog. Ngayong alas 2 is meron silang meeting kay Patpat. Yung oras po is alas 2:30. So ayan, sabi ni alam ko yung mga bata is pabalik-balik. Hindi naman nila ako nakikita dahil nakahiga ko. Sabi ni Mama Pix, binabalik-balikan ka ko ni Dindin at saka ni Saki. Hindi kanila nakikita kasi nandun ako sa gilid. Tapos yun, naririnig ko na si Marusan na saway ng saway. Tapos sigaw po ng sigaw. So bumangon ako. Sabi ko, timing tumawag si Papa Bit, sabi ko, tika muna, asikasuhin ko muna yung dalawa kasi wala na naman dyan po yung nanay. Sabi naman ni Mama Pix, ang ang dungis, hindi naman lang kayo pinaliguan ng nanay nyo. Yan po yung nirereklamo ko. Sana yung bang merong kang pupuntahan, hindi mo sasayangin yung oras. Bago ka umalis, asikasuhin mo yung mga bata, yung mga anak nila, paliguan, ganun, hindi hinayaan. Yung bihis nila kahapon pa, hindi man lang binihisan pagkagabi, tulog lang. Pero hindi naman po yun madumi sila kasi ako po yung nagbantay. Pinatulog ko sila alas 4 na po ng hapon, gumising, so hindi sila madumi. So kanina naulit na naman. Tapos sabi ni Mama Pix, nandun na sa CR, naliligo yung dalawa. Ang lang po niyan, kung maubos yung tubig, walang mag-iigib, hindi naman nila kaya. So inigaban ko, sabi ko, sige maligo kayo, maligo. Tapos magbihis, hanap kayo ng mga damit nyo doon sa loob, kasi hindi ko naman alam kung sila yung naghanap. Sige. Tapos yun, nagwalis naman si Rosan sa harapan. Yung mga bata naman is nagkakalat. So yung banda sa kanila, nilinisan ko na. Nakailang ulit na din po akong magwalis kasi pagbabalik ko, may na naman basura. Kung ano-ano po yung kinakalikot. Sabi ko, pag bumalik ako dyan, hindi pa ko yun, pinorma ko na yung mga tutulugan nila. Tapos hindi ko na pinapakuha ng mga kumot. Kasi yung mga kumot nila, ay, Diyos ko, parang hindi kumot. Yun lang talaga. Po si Charlene, hindi po siya yung madiskarte. Yun lang, madiskarte. Paano naman yung pagdiskarte niya kung yung mga anak na papabayaan? Kasi yung mga tao dito, puros may mga kolokasyon, obligasyon. Siya kasi umaasa pag may nakatingin na, so tulad sa akin, na try na niya pong bantayan, yun na, wala na, hindi na niya yan naasikasuhin kasi umaasa na, sasabihin, ay nandun si ganito.
Sana, pag umalis nga, katulad ko, pag umuwi ako kung saan ako papunta, um, nagro-routine muna ako sa bahay. Hindi ako umalis na walang kaayusan, walang kakainin, ganun. Kahit walang magbabantay, basta mayroon, tas okay na, wala nang problema. Ito, sabi nyo nga, kawawa. Kasi, maliit pa, hindi pa kaya. Si Piyang nga, hindi pa kayang mag-igib ng balon. Yung dalawa pa kaya, dapat hinandaan, or pinapaliguan. Kasi, kung may trabaho man, asikasuhin mo na yung para yung magbabantay hindi maiirita. Ganun. Yun, titingnan mo sa lababo, nagkakalat yung mga hugasan, tapos yung tubig sa batya, mayroong mga kanin, tas wala lang, as in talaga wala lang. Sabi na kakarampot, naghahanap. Yun nga, pero obligasyon nila po yun. Dahil ako po, dumaan din po ako dyan sa senaryo. Mas marami pa nga yung anak ko, pero believe sila sa akin. Kasi yung bahay namin, yung sahig namin tabla, yung yakal, kahit sila dito, pinagsasabihan, wala kayo sa pinagdaanan ng mamadax nyo. Yung bahay niya talaga is malinis na malinis. Kahit yung mga anak niya is marami, hindi nyo makikita nagtatambak yung labahan, hindi nyo makikita yung yung bahay nila mayroong mga nakasabit-sabit na. Ngayon doon sa Cebu maraming sabit-sabit dahil malaki na sila, na na po ako sa kasusunod, napapagod din. So ngayon parang kampante na din po tayo dahil naglalaban na si Sansan, naglalaban na si Christian. Pero tumatawag si Papa Beach, marami na daw akong labahan. Sabi ko, bakit marami akong labahan dyan, na ikaw lang naman yung nandyan. Si Ronald wala man din po doon dahil may trabaho, hindi rin umuwi pa. Parang pareho lang kami, hindi pa nakakauwi. Paano magdadami yung labahan ko doon? Sabi ko sa kanya. So ayun nga, yung dalawa dito, pag inumpisan mo na ikaw yung magbabantay, umaasa na lang na ikaw po yung magbabantay sa kanila. Papabayaan na lang po yan. Yun nga, sabi ko, kahit may paliguan na lang, iiwanan. Nakakahiya po sa mga tao dito kasi nandoon sasabihin yan, napapabayaan na po yung mga bata. Hindi man lang pinaliguan. Kasi ganyan din po doon sa kanila, sa Ormoc. Basta iwan ko. Nakapapagod na po ako sa i-explain sa inyo, guys. Kung sa tulong lang, tinutulungan. Yun nga, pag tinutulungan, yun na lang, gusto na lang tutulungan, hindi na magdidiskarte. Puro katulad ko nga, hindi po ako umasa, nagdidiskarte po ako para po ako mabuhay, char. Para po ako makabili ng para sa akin, ganun, kasi wala akong inaasahan. Ganun. Tingnan po natin dito, tingnan natin, ha. Tingnan. Natutulog pag Manisaki guliat. sus. Kaya niya pag ginuliat. Sige na, katurog na. May mga siot na liwat ka mo. Tapos si Tiyo siot ginkakalat la niyo. Manisaki iyakalat tidak. Sige na. Katurog. Makukulop na. Pagbado, ha. Magsisilig na liwat akin, magsisilig.
Sige na, sige na, sige na. Pagbado dida, pagbado. Tapos kami ang apot. Dito po. Tabi. Sige na, pagbado, pagbado. Pagbado, pagbado ha. Maalauna na ha, maalauna na. Diri pa ka muna nakakaturog, maalauna na. Ano man gusto niyo tag-usaan na yun eh? Ha? Oh, katurog. Turog ka. Pagbalik ko ini nga di, may siyot na liwat. Naabot ba yang tuhaluyot iyo buliat ha? Naabot nga tuhaluyot iyo buruguliat. Ako niya kan katurog. Hindi yung magsisigaw ng magsisigaw. Napatong pula didit. Siliga lamisa. Malakat kung diri ka moturog. So, di ayan. Nakatulog. Natakot sa walis. Ayan po yung walis. Ayan. Tulog na tulog. Tulog na tulog. Pati yung pusa tulog. Oh, iwanan ko sila. Balik tayo dito kila Mama Pigs. Sasara lang po natin yung pinaka-gate. Nakatulog din. Pero pinagpawisan tayo sa babantay bago para matulog po. Ewan ko si Mama Pigs kung nandyan pa kasi. Pero 1:20 pa lang naman. Aatin po ng meeting ni Patpat. Nagpawisan tayo guys. At ayan, nagising tayo guys kasi parang naririnig ko na maingay na yung dalawa. Siguro nagising na. 2:00 pa lang yung oras. Nagising kagad. Ay, mga bata talaga. Sabi nga ni Mama Inday dito, hinalimbawan nila po ako. Nung mga maliliit pa yung mga anak ko. Sabi nila, hindi talaga kayo makakagaya sa mamadax nyo na yung mga anak nyo is tig-dalawa lang or 3. Siya, 7. Pero yung bahay nila is malinis na malinis. Pag bumibisita sila sa bahay, pumapasok sa bahay, madudulas talaga sila sa sahig ko. Dahil palagyan nilalampaso, binubunot, naka-floor wax. Hindi pa yun uso yung floor wax, sperma. Yung inaano lang sa sahig, yung parang kandila na square din. Yun po yung ginagamit ko. Pero yun nga, pagigising ko sa umaga, trinatrabaho po agad. Pagkatapos ng magpakain ng mga bata, mag-asikaso, may dumididi pa yun sa akin. Pero yung bahay ko hindi ko hinahayaan na madumi. Palaging malinis po yan. Tapos yung mga bata, yan sila, yung mga anak ko, kung anong oras, kasi ano ko po yung mga ano nila, natatandaan ko po yung oras nila na magigising or matutulog uli. Kaya inuuna ko yung paliguan para presko. Tapos hindi yan sila nakakalabas ng bahay. Hindi sila nakakapaglaro ng ganitong mga lupa na mas maluwag pa yung ano namin noon. Yung sabihin natin yung ano ito?
Nagaano na kamo dida? Ha? Baka mo nagkamata ka mula yun, nagkamata. Kaya ano nga, wari man lang mag-iya, kakulot nag-iya man ka mo kumaturog, ha? Ano hidin-din? Mata naman ako. So ay ka mong gawas-gawas, nadila ka mo. Temprano pa. Kaya ganda iya. Ganda na iya turog. Tas ikaw ano man, Ito. yan na ka mo nga to gawas kay temprano pa, 2:00 pala. Kamu ha? Nakaturog it iba nga mga bata di nakaturog kamo, magaringasa kamo. Nakadamo na kayo balik-balik ha, nakadamok balik-balik kayo. Kamon linibot-libot kay nakakaturog it mga bata, nakaturog. Ikaw mong gawas-gawas. Maya ka na ko kung saan ka umagawas nga oras. Ba, waray mag-aaber dito gita haluyo ha. Yan, nagising ka agad. 2:00 pa lang. Si Mama Pix hindi pa na nagising kasi may may meeting po siya kay Patpat. Hindi ko na lang po yan higigisingin. Iyaan ko na lang yan. Yun nga, sabi ko nga, hinahalimbawa po ako nila dito. Lalong-lalo na si Mama Inday, kapatid ng tatay ko. Kahit sino yung mga pinsan ko na babae, sabi nila, ay hindi kayo hindi kayo makakatulad ni Mama Dax ninyo na marami yung anak niya noon. Hindi ganito sa inyo na parang hindi diba sa tawag doon sa Tagalog, hindi basta hindi daw nila ako matutularan na noon. Maliit pa yung mga anak ko, malinis sila, makinis na hanggang hindi yan nagkasugat-sugat. Umuso naman po yung sinasabing yung maliliit na parang kurikong, yung maliliit na parang may tubig-tubig, pero na yun na naipadoktor ko na syempre maliit pa kasi sabi nga ng iba nagkakasugat tuloy yung mga balat nila na palaging malinis. Pero sa po yun, sa pag mayroong kinakagat, kasi mga sensitibo. Dahil yung balat ng mga anak ko, balat ng mga mayayaman. Ganun. Makinis sila kasi nababantayan ko. Yung mga bata naman, makinis din kahit nandito lang sila lumalaki sa labas. Pero iba yung pag-alaga ko noon ng mga anak ko na sa may mga anak ngayon na talaga yun mapapabayaan. Si Charlie naman, hindi natin sabihin na mayroon din po siyang medyo kasalanan kasi talagang para siyang pabaya talaga siya. Hindi po siya marunong mag-alaga ng isang bata. Marunong lang po siyang magtrabaho sa iba, pero sa sarili niya pong anak hindi po siya nakaka-asikaso. Tapos ikaw ba naman, naririnig ko po yan, uutusan pagpaigib ng balon, silin din, paigibin, papaghugasin, hindi naman masama, turuan ng trabaho. Pero parang maliit pa yan, hindi pa kayang umigib sa balon. Kung mahulog, walang makakita, sinong kukuha? Ganun. Kasi marami pong nagsusumbong. Kahit si Rosan, inuutosan si Dindin magpaligo kay Saki, nasamantala po siya nung wala pa siyang trabaho. Huli na po yung niya. O nasa sabihin natin,
gusto niyang tumulong. Paano? Maliit pa yan. Tapos, walang gaanong maasahan na magbabantay kasi pareho po may mga babantayin. Sabi nga ni Rosan, isa nga lang si Piang, halos hindi niya makaya. Ganun. Tapos, nandito pa, iaasa yung dalawa. Hindi naman po yan si Rosan makakapagsunod-sunod nga kung saan mag-iikot yung mga bata. Na yun nga, yung mga bata, sumusunod naman pag may kinakatakutan. Katulad ko, paminsan-minsan lang po tayo nandito. Pero isang saway ko lang, sabi ko hindi lalabas. Sabihin na papaluin, tatakutin papaluin, may daladalang walis. Sumusunod naman. Yung ina, kung dito lang, ikot-ikot, hindi pinatutulog na samantala po siya yung paa niya nakasandal sa misa. Cellphone scatter noon. Ngayon na magpapasukan na, saka pa siya nagtanggap ng trabaho, gusto pa ngang mag-stay-in. Kasi sabi ng amo niya pinatutulog. Kung matulog siya, doon mag-stay-in. Mas mahirap. Sinong mag-aalaga ng mga bata? Alangan naman si Japon tumigil sa trabaho niya. Yun ang problema. Oh my gosh. Hindi nga masama sasabihin na kaunting barya para lang maitaguyod. Nandoon na po tayo sa punto na yan. Gusto natin tumulong. Paano? Maliit pa po yan. Tas walang masahan na magbabantay. Alangan naman nyo sabihin guys na dito ako maglalagi. Dito na lang ako maglalagi. Gusto ko na pong magpahinga kasi mulat sa pool, puro na lang pagbantay ng bata. Tulad ngayon, malaki na sila Crislin, si Sia, si Sansan. Tapos, nandito naman, babalik tayo sa hindi sasabihin na may paborito. Hindi po ganyan. Sabihin niyo pa nga, tumatanda na po tayo. Ganun. Meron na din po tayong nararamdaman na kaunting sakit-sakit na hindi lang natin iniinda. Pinapakita lang po natin na tayo po ay masaya. Paano? Yun po yung malaking tanong. Sabi pa nga ni Jing, pinapunta po ako ng Cebu para magpahinga. Yun pa lang is ganun pa rin. Oh my gosh. Tsaka hindi naman po yan sila pinababayaan. Hindi nyo lang alam. Ay, mahirap mag-explain. At ngayon guys, morning po sa inyong lahat. Friday, June 12, walang klase or walang pasok kasi holiday. So, bali dugtungan natin yung naputol natin na video kahapon dahil nabisi na naman po tayo. So, ayan, yung oras po is 7:00 at tulog pa yung mga bata pero nakapagwalis na po tayo dito. Tapos, nabuksan ko na po yung tindahan ni Mama Pix na sa ngayon naman is nagtatambay po tayo dito sa likod para po magkape. Ayan, kape muna tayo guys. Magkausap kami kanina dito ng kapatid ko dahil hinihintay po niya yung sundo niya kasi may trabaho po siya. So ayun, umalis na. So nag-iisa na lang po tayo dito sa likod. At saka si Mama Pix hindi pa umuwi dahil wala namang klase po ngayon. At last lamay po ng mama niya ngayon. So bali may inaasikaso nila dahil magpapamisa. Tapos bukas yung libing, mimisahan din. At narinig ko kagabi mga na po kami umuwi ng mga bata, mga alas 11 ng gabi.
Sabi nga ni Mama Pix, paano tayo mamadax hanggang magdamag po tayo maglamay. Sabi ko naman, nakikiuwi na po yung tatlo kasi si Piyang kasama namin. Si Mama Rosan hindi po nakalamay kagabi dahil marami po siyang nilabhan kahapon at saka marami po siyang tupiin. Sabi niya, re-relax daw lang muna siya. So mamaya dahil last lamay, tiyak marami pong maglalamay mamayang gabi. Tapos sinabihan pa ko niyang kuya ni Mama Pix na yung misa daw, bali may misa mamayang gabi doon sa bahay nila, alas 7. Sabi ko sige, mga alas 6 kami ng gabi magpupunta dito. At yun nga, last lamay na mamaya, bukas na po yung libing. So mga madaling araw po ng linggo is na po tayo, iiskarda. Tsaka mamimiss nila po dito yung yung likod na palagi po malinis, maagang maga pa. Kahit walang klase, yun, di rin natin maiwasan nga na hindi tayo bangon ng maaga din. So katatapos ko lang magwalis. Tapos dito po tayo nagtambay. Yan, malinis na po yan. Malinis na po yung paligid. Katatapos lang natin magwalis. Hanggang dito po sa likod, ayan. Sabi ko nga sa kanila, nawiwili po ako magwalis dito dahil maluwag yung wawalisin, hindi katulad doon sa sa Cebu. Maikli lang walisin natin pero malapad din naman po yung walis tambuan natin sa loob ng bahay. Dito natatawa po ako kasi maghapon po kakaapat na bisis po ako magwawalis. Magaan lang naman po siyang walisin. Ang kaso lang is maalikabok. Malayo yung balon nandun sa likod. So iniideal lang natin magwalis. Pinapagaan natin yung walis na yung madadala lang yung basura lang, hindi kasama yung buhangin. Pumasok ako kasi chinik ko po yung popo ko. Dahil nakapopo tayo guys, chinichik ko kung tapos na po akong magtasking. Ayan. Tas ayan, himbing na himbing pa yung tatlo. Tulog na tulog pa. Hinayaan ko lang sila. At saka nakapaghugas na po tayo. Tapos na din tayong maghugas. Parang ganun lang, ganyan din po yung routine natin doon sa Cebu. Hindi tayo mapakali sa mga gawain. Kasi parang mabigat sa katawan yung wala kang ginagawa. Upo ka lang ng upo. Nasanay na tayong nagkikikilos. Kaya maghanap ng kikilusin. Huwag tatamad-tamad. Iwan ko lang doon sa kabilang bahay na naman kung ano po yung sitwasyon ngayon. Hindi pa tayo nakakapunta doon. Pero siguro may trabaho si Japon ngayon. Iwan ko lang si Charlene. Kasi maaga pa yan nagigising sila din kasi si Japon gumigising mga alas 6 din. So si Charlie naman nagigising din dahil inaasikaso niya si Japon. Nagsasaing, naghahanda ng baon. Tapos pag alis ni Japon, siya naman po is sasampa sa upuan, yung paa nakasampa din sa misa, magsisilpon. Yung mga bata hindi inaasikaso. Nag-iikot, siguro ngayon hindi pagising din, natutulog pa kasi wala pa akong naririnig na ingay ng mga bata. Yun lang. Pagdating ng oras na tatawagan siya ng pinakaamo niya, alas 9, ganun. Aalis na po yan ng walang sabi-sabi.
Kahapon nga hindi nagpaalam na tinawagan siya. Kasi unkol nga, unkol. Hinayaan lang niya ngayong mga bata. Binigyan lang po niya ng pera tag 10 pesos. Diyan po ako nakaalam na bibili sila ng gatas. Sabi nila, maupay, nandyan si Mama Dax. Bibili daw ng ng gatas. Iwalang gatas na na tinda si Mama Pix dahil naubos na. Yun. Sabi ko, nasaan yung mama nyo? Sabi naman ni Asaki, andun, alakat, bibiling karta. Malis daw nagahanap ng pera. Hindi naman kasi masama yung tumutulong. Yung lang po, yung rinireklamo, huwag magsayang ng oras. Kung gigising, asikasuhin mo na pakainin, paliguan. O kung ganyan, walang nag-asikaso, tas hapon na po siya dumadating, yung mga bata, yung hitsura ganun, ganyan lang, basa, maaga pa, tapos matutuyo lang yung suot sa mga katawan nila. Di, anong resulta nun? Sakit. Pag pinagsasabihan mo naman, i-smile lang. Sasabihin, kasi tinawagan ako. Walang masamang tinatawagan ka. Maaga ka pang gumigising. Dapat walang sinasayang na oras. Inasikaso mo yung mga bata. Pwede mo paliguan, o ang lapit-lapit ng balon dyan, paliguan, hindi hayaan na sila po yung mismo yung maliligo, tapos sila po yung mag-iigib. Ang diliit pa niyan. Kasi yun nga, iniisip nandito ako. Aasikasuhin ko. Kung wala ako, paano na yan? Sabi ko nga, ano po yung mga plano nyo na magtrabaho ka? May klase na, asikasuhin yung mga bata, walang mag-aasikaso, walang magbabantay, walang maghahatid, walang magsusundo, ganun. Hindi sasabihin ni Asa kay Rosan, dahil si Rosan marami din pong asikasuhin. Wala. Iwan. Kaya nga minsan hindi po ako nagpapakita doon. Kasi pag nakikita ko, ayun, sasabihin, ma, pahingi ng pamasahe. Ma, kung ano-ano lang. Sinasabi ngang wala. Hingi ng hingi. Yan po yung namin, nagkakadiferensyahan po dito. Sabi ko nga, nagpapampun nga lang ako dito kila Mama Pix, tapos kayo hingi ng hingi. Ano ba yan? Naiinis ka na matatawa ka. Iigib tayo. Ayan, maliit lang na balde. Tapos diretso titingnan natin dito sa amin kung nagigising na po sila. Nandito pa yung isa kong kapatid, hindi pa umaalis. Ayan pa po yung service niya. Katatapos lang maligo. Paalis na po siya, paalis. Wala lang po kaming usapan yan, puro busy. Pag nagkikita, tawanan lang. Ayan, tahimik pa. Siguro natutulog pa yung mga kiddos. Tas ayan, bukas yung gate. Umaalis, hindi isinasara. Ako yung parasara dito. At saka nandito pa din po si Paul kasi nandito pa yung service. Tingnan nyo, makalat. Si Rosan din tulog pa. Yan po yung misa nila. Tapos meron dito, may nakapangalan, Saki, Dindin. Ayan, nakapangalan na po yung ulam. Iwan ko kung nandito pa si Charlene or yung mga bata is tulog pa.
gising na pala sila, wala na yung mama nila, iniwanan lang. Kaya pala mayroon ditong ulam nila na nakapangalan na, nakahanda. Yan, kagigising lang ni Dindin. Si Saki, naligo na. Iwan ko kung anong klaseng ligo po yan kasi tingnan nyo yung tubig sa batya. Tingnan nyo. May parang dyan lang siguro siya naligo. Ayun, naghahanap ng ng damit sa loob. Dito ka sakit, may dito't bangko dito. Sige. Oray maglilibot-libot ha kay kuam pa. Temprano pa. Tapos naman kamukaon. Maaga pa di nga ikot-ikot. Ayan, natapos din tayong mag-igib. Kailang balik po tayo sa pag-igib dahil yung ginamit ko lang yung maliit na balde. Parang exercise na din sa umaga. Ayan, nakapuno na po tayo. Tapos pati sa CR may tubig na. Hindi na problema ng dalawa na mag-igib. Pero si Isra, parang maglalaba ngayon. Kunti lang naman yung labahan niya. Ayan, yung binihisan lang nila, tas yung bag, tas yung sa akin is pasasabay na lang po natin. Kay Ezra, tulog pa sila. Ay, pinagpawisan po tayo. Tapos yung dalawa talaga is nandun lang. Para silang mga priso. Tumitingin lang po sila doon sa gate. Hindi nila binubuksan kasi sabi ko wag bubuksan at walang magbubukas. Pag may magbukas is mapapalo ko. Sumusunod naman talaga sila. Pinagpawisan na po tayo. Tapos yung oras is na po 15 para alas 9. Yan, mga tulog pa yung mga bata. Yung dalawa kasi ano talaga pag magising sila walang nakakasaway. Ayan, nandito na yan, paikot-ikot, tapos magano na po sila ng buhagin, maghukay na. So ngayon nandun lang sila sa loob kasi ganun din po yung train ko sa mga anak ko nung maliliit pa sila. Hindi talaga sila nakakalabas ng bahay, lalong lalo na po kung tapos na silang maligo. Hindi po yan sila nakakapaglaro sa labas. Maglalaro lang sila yun sa loob lang ng bahay. At saka, yung bahay namin is mayroong pong nakaharang dyan. Yung pintuan namin na may nakaharang na kung tawagin sa Waray is kambayan. Yun. Di talaga sila yan nakakalabas. Kaya minsan, sinasabi nga, yun, ang vlog ko kahapon ay video na sabi nga dito ni Mama Inday, hindi kayo makatulad kay Mama Dax yung mga anak niya hindi nagkakalat sa labas kahit marami, at saka hindi mo matitingnan yung Mama Dax na magkakanda o gaga ganon. Sabi ko malinis talaga ako sa bahay. Yung payag-payag namin dahil mag-asawa naman po ako is 19 years old pa lang yung edad ko. Pero bumukod kaagad kami ni Papa Bits. Bumukod kami ng bahay. Nung una, siguro bumukod kami mga dalawa yung anak ko kasi nakapisan po kami sa mga magulang namin, tas kapatid. Pero pagkatagal-tagal mano na po kami ni Papa Bits, bumukod na. Yun, hindi naman yun ibig sabihin na magpapaano tayo, magpapaproblema sa mga magulang ko. Hindi po yun, walang problema yung mga magulang ko. Silang nagproblema po sa akin. Kasi pag pag nag-away kami noon ni Papa Bits, hindi yan talaga nakakapasok ng bahay. Halimbawa, pag nagkakasiyahan pa ng mga kasiyahan ng mga barkada niya, kasi hindi naman yan may iwasan na mas inuuna po yung barkada, kasi si Papa Bits noon talagang pasaway na yan. Problematic na po ako niyan, pero hindi ko yun problema. Marunong po ako maghawak ng problema.
na sa ngayon hanggang ngayon marunong pa din humawak, na sinasarili ko lang ganun. Tapos walang nakakalam kahit mag-away kami ni Papa Bits noon. Hindi alam ng nanay ko, ng mga magulang ko. Malalaman na lang nila pag wala kaming imikan ni Papa Bits noon. Tapos Papa Bits naman, doon po siya nagpapakampi sa nanay ko, na kamping-kampi naman yung yung nanay ko kay Papa Bits, pabiktim. Pero ako wala. Minsan po umuwi yan si Papa Bits. Kasi hindi naman po ako, tahimik lang naman po ako. Hindi naman po ako yung bungangera, ganun. Bungangera sa asawa. Tas hindi ko yan hindi ko yan habit na maghahabol kung saan naroon, magiinuman. Hindi. Kinakaya ko noon yung mga sabihin na lang natin, yung obligasyon ko talagang itinudo ko sa mga anak ko. Binantayan ko sila, hindi yan hindi mo yan makikita sa mga bahay-bahay na kung saan maglalagi. Hindi, talagang istipot lang po yan sila sa bahay. Hindi mo makikita kung saan paligid po nagkakalat yung mga anak ko na 7. Talagang ako po yung nagbantay, hindi ko inasa sa nanay, lalong-lalo na si tatay, kasi hilig ng apo pero hindi makiapo, pero hindi po yan magbabantay ng katulad ngayon na pababantayan sa'yo. Yun lang po yung pinagkaiba. Kaya yun, parang sasabihin nyo na lang po na ano ako kay La Japon Charlene. Okay lang si Japon. Yung si Charlene kasi hindi talaga marunong kung baga inhain na manok, hindi marunong magkup sa mga anak. Talagang paasa sa ibang tao. Katulad ngayon, tingnan nyo. Paano kung wala ako? Si Rose nandun pa sa taas. Hindi pa bumababa. Yung dalawa, maingay lang yan dito. Palibot kung ano-ano po yung paikot-ikot kung ano po yung pinagkakakalat. So, palaging sinasaway na hindi naman sa kanila sumusunod. Sa akin isang salita lang. Ngayon, nandoon. Sabi ko, wag kayo malikot dyan. Maupo lang kayo dyan. Kayo maglaro. Wag lalabas. Walang ng gate. Magbubukas. Sumusunod naman sila sa akin. Pero pag yung mama yung nagsasaway, malakas lang po yung boses. Kasi, dendeng! Tapos, papaluin. Yung palo pa naman na parang ang laki ng katawan yan, papaluin. Parang mairita yung kung nakakinig ka, maiirita ka. So, ayun. Kung sa tulong lang, mga guys, sobra-sobra na po. Sobra-sobra sa tulong. Hindi yan sila pinababayaan. Talagang, lang. Iwan ko kung mga bata pa, or hindi pa marunong So, ngayon, naghanap buhay. Walang masama sa paghahanap buhay nga. Paulit-ulit tayo. Pero, parang may mali. Dahil mga maliit pa yan. Ako nag-umpisa po akong mamasukan, maging katulong, kasambahay. Si Rose is grade 4 na. Una kong umalis sa kanila, mapahiwalay, mulat sa pool. Grade 4 na si Rose. Pero temporary lang po yun. Pinagbantay po ako ng nakwento ko na po yun sa mga una-unang kong vlog. Pinagbantay pa ako ng 86 years old na sa Danau, doon sa unang punta ko ng Cebu. Grade 4 pa lang yan si Rosan. Tapos si Ronald, siguro mga grade 2. Una kong mapahiwalay sa kanila, pero hindi lang pa ako nagtagal, mga 3 buwan. Tapos yun, pagbalik ko dito, meron na pong kumuha sa akin na yun na nga, meron kong naalagaan. Stay out lang naman, tas malapit lang naman dito. Tas dala-dala ko yung binantayan ko na 2 bata. Pag uwi ko, dinadala ko sa bahay. Kasi pumayag naman yung mga magulang, dahil yung mga magulang is bata pa. Na yung sinasabi kong inalagaan ko ng 3 months old pa lang. Yun. Na nung isang araw sinundo po ako dito. Inilabas pa ako. Itrinit po niya ako. Nagmakdo po kami. Ayun. Kung sa istorya lang ng buhay ko, walang makakatapat.
So ayan po guys, alaman ng istorya ko. Buhay nila Charlene at Japon. Huwag kayong mag-alala guys. Tinutulungan namin po sila. Hindi nyo lang po na kikita at hindi nyo lang maintindihan. Sasabihin nyo lang na kawawa. Hindi nyo alam. So ayan po guys, hanggang dito na lang dahil marami pa akong magagawa ngayong araw, marami pa akong magagawa hanggang bukas, marami pa akong magagawa dahil sasakay na po ako sa madaling araw ng linggo na darating ako doon sa Cebu, linggo ng tanghali. So ayan, shout out po sa lahat. Thank you po sa mga nagsusuporta po sa akin, yung nagbibigay ng blessings. Thank you po. God bless us all. At sana maraming bumalik pa sa yung ng mga blessings. Yan, thank you po. Thank you for watching po. Bye-bye muna ako. Kasi pupunta na po ako doon sa 2 kilos. Huwag kayong mag-alala. Ganyan lang. Kaya po nila yan. Hindi lang po ako nagpapakita ng suporta ng todo-todo. Kasi, ayan, nandyan po yung salitang umaasa at aasa. So yan, bye-bye po. Thank you for watching. God bless us all.